Meron ka bang pautang o gusto mong magsimula ng maliit na pautang business at ayaw mong mapagod sa pagsusulat ng kasulatan o kontrata at pag-compute ng manual? So I got you, meron pala ako ditong ginawang system sa Excel spreadsheet na mas mapapadali ang buhay mo sa pagnenegosyo ng pautang. So, ito ang gagamitin natin or gagamitin mo upang i-automate ang iyong maliit o munting negosyo upang ito ay mas lumago, mas madali mong ma-handle, matatrack, at makikita yung inventory mo. So, let's go. Itutur kita ngayon sa ginawa kong system sa Excel. Ito ang una mong makikita sa pag-open mo ng workbook. Ito ang dashboard. Sa dashboard, sa itaas, sa parting ito, makikita mo ang pangalan ng iyong pautang, business. Then dito sa left part ay makikita natin yung iba't ibang options. The list of borrowers, the loan contract, inventory, capital log, interest log, calculator, print receipt, and settings. At dito naman sa part na ito, kapag nalagyan na natin ng data ang ating system, is mayroong mabubuong mga graph dito sa bawat isa at diyan natin mamomonitor ng madali ang ating munting negosyong pautang. So, paano ba ito gamitin? Sobrang dali lang. Siyempre, una, kapag tayo ay nagpapautang, kailangan natin ng kapital. So, saan ba natin yan ilalagay? Dito sa capital log, dito tayo maglalagay ng ating kapital. Click lang natin to at madadirect tayo dito. Nakalagay dito, initial capital. Dito natin ilalagay yung unang capital natin. For example, yung initial capital natin ay 10,000, ilagay natin 10,000. After natin ma-input dyan, is liliwanag ang portion na ito dito. So, dito naman tayo, pwede na tayo mag-transact, regarding sa ating capital, kung tayo ba ay mag-a-add ng capital or mag-withdraw. Paano gawin? Siyempre, una, kailangan nating iset ang date kung kailan tayo magta-transact. For example, January 1. So, January 1, 2026, is tayo ay nag-add ng capital. Dito, pili lang tayo sa drop-down list. Meron ditong add. Then, for example, nag-add tayo ng 5,000. Lagay lang natin dyan. Then, basically, yung capital natin ay 15,000 na. So, saan ba yan natin pwede makita? Balik tayo sa dashboard. Then, pwede din natin yung makita dito sa inventory. So, makikita mo, nakalagay dito, initial capital, 10,000. Total added capital, 5,000. Total withdrawn capital, 0 pa. Dahil hindi pa tayo nag-withdraw doon. Then, capital grand total is 10 plus 5. Yung inad natin is 15,000. Total interest earnings, 0 pa. Dahil hindi pa tayo nag-log ng ating nakolektang earnings. Back to dashboard. Ngayon, meron na tayong capital na nailagay sa ating system. Proceed naman tayo ngayon sa pagpapautang. Siyempre, kapag nagpautang tayo, kailangan natin ng kontrata, kasulatan. So, pupunta tayo ngayon sa loan contract. Dito sa loan of contract, maglalagay lang tayo ng data ng mag-uutang. For example, yung pangalan niya ay Pedro Diaz. So, automatic po, hindi mo na kailangan i-caps lock dahil lahat ng ita-type natin dito na data is magiging all caps, or capital letters or capital numbers. Then, lagay natin yung address niya. Halimbawa, Barangay Maalat. Halimbawa lang to. Then, contact number 09
Facebook, lagay lang natin syempre pangalan. Next is, for example, yung utang niya ay 1,000, ilagay lang natin 1,000. Sa loan amount in words, gawin natin words. 1,000. Sa lender's name, for example, ikaw ang nagpapautang at ang pangalan mo ay Juan de la Cruz. Monthly interest, for example, yung napagkasunduan yung interest ay 5% monthly. Then, date of release, January 1, 2026. Tapos, due date naman is, for example, February 1, 2026. Then, date of signature. Kailan ba kayo nagpermahan? So, nagkapapermahan. For example, January 1 din kayo nagkapermahan. Kapag nakumpleto mo na dito yung mga hinihining data, kung makikita mo sa baba, mayroon ditong print button. Kapag pinindot mo to, at yung laptop mo ay connected na sa printer, automatically po ay mapiprint ang isang template o kasulatan na nakapaloob doon ng kasunduan ninyo at lahat ng data na in-input natin dito. 2 copies ang mapiprint at doon na kayo pwede pumirma. So wala ka nang gagawin, just click print and of course ready your printer. At take note lang pala, yung gagamitin nating papel ay A4 bond paper dahil ang system na ito ay naka-set na A4 para sakto talaga sa gitna, yung mapiprint na data sakto sa gitna ng bond paper. Now, after printing, kapag na-print mo na yan, just click dashboard para bumalik tayo sa dashboard. Then, kapag nakaperma na siya, ikaw din nakaperma na, kailangan na natin yan ilagay dito sa list of borrowers. Sa list of borrowers, dito, provide lang natin yung hinihinging data. For example, kanina yung umutang ay si Pedro Diaz. Yung inutang niya ay 1,000. Date of release is January 1, 2026. Yung interest naman ay 5%. Then remarks, gawin lang natin ditong active. So, mayroon ditong drop down. Active. Tapos, so dito sa action, wag lang muna natin galawin. Now, kapag nalagay na natin dito, yung data na hinihingi, i-click mo to na loan ID. Halimbawa kay Pedro, yung loan ID niya ay 01. Click 01, then madadirect tayo sa computation sheet ng kanyang utang. So, paano to gawin ngayon? O paano natin to tatrabahuin dito? So, nakalagay dito yung pangalan niya, Pedro Diaz. Yung loan ID 01, loan amount 1,000, monthly interest 0.05 or equal to 5%. Starting date is January 1, 2026. Ngayon, kapag tayo ay magkukompute na, so ilagay lang muna natin dito yung starting date. Halimbawa, yung starting date niya is January 1, may drop down list dito, o pwede mo din i-type, pero meron din dito drop down list. January 1, tapos halimbawa ito ay mag-e-end sa January 30 para 1 month. Tapos year 2026. Kapag nalagay mo na dito yung date, automatically po dito malalagay yung range of days na binayaran niya from January 1 to 30, 2026. Yung balance loan, yung utang niya is 1,000. Yung monthly interest niya is 50 pesos. Yung daily interest is 1.67 pesos. Number of days is 30 days. Yung binayaran niya ay good for 30 days, 1 month. To be exact.
So, nakalagay na dito, interest for this month, 50 pesos. So, remarks, pwede natin yung ilagay, pagpilian kung paid or unpaid. Halimbawa, ilagay lang muna natin unpaid. For example, nagdeduct lang siya sa principal balance niya ng 500. Ilagay mo dyan 500, yung balance niya is magiging 500 pesos na lang. So, ito na interest for this month of January, 50 pesos na need niyang bayaran, is makikita yan dito sa ibaba. Total unpaid interest, 50 pesos. Tapos yung balance niya, 500 pesos. Ngayon, kung lumipas ang maraming buwan na hindi siya nakapagbayad ng interest, halimbawa dito, merong mga interest dito na nakapila, nilagay mo dito yung petsa, buwan, lahat ng unpaid po, automatic po yan na malalagay yung total unpaid interest. At for example naman is, halimbawa, nag-change ka na dito, ginawa mo ng paid, halimbawa ito, yung 50 pesos, ginawa mong paid, makikita mo rin dito na total unpaid interest is 0 na. So, ganun po kadali dito mag-monitor ng mga paid or unpaid interest at balance ng mga nangungutang sa iyo. So, yung maganda dito sa ginawa kong template na ito is very flexible. Bakit? Kasi for example, halimbawa 'di ba, yung nag-utang siya January 1, for example, babayaran niya agad, hindi pa umabot ng isang buwan. Halimbawa, binayaran niya ng January 15. So, dito sa end day, papalitan lang natin ng 15 para nag-utang siya January 1, babayaran ng 15. Dito sa data is mati-change din dito lahat. So, from January 1 to 15, yung babayaran niya, yung utang niya ay 1,000. So, yung monthly interest ng 1,000 is 50 pesos. Yung daily interest is 1.67 pesos. Ngayon, makikita mo dito sa number of days, 15 days lang. Kasi dito natin nakukompute automatic kung ilang days lang yung babayaran. Kaya kung makikita nyo, interest for this month, 25 pesos lang ang babayaran niya. Kasi 15 days times daily interest is equal to 25 pesos. So, ganun po ka-flexible yung template na ito. Isang buwan man niya bayaran o kahit sumobra sa isang buwan or kulang sa isang buwan yung pagbayad niya, wala pong problema kasi automatic po na kukumputin ng template na ito yung eksakto na need niya bayaran. Walang labis, walang kulang. So ngayon, dahil tapos na tayo dyan, back to list of borrowers tayo. For example, is nabayaran niya na to. For example, nilagay mo na dito, change mo na yung remarks into paid. At gusto mo na tong mawala na data, then dito ngayon papasok yung action. Sa action is mayroon din ditong drop down list. Select mo lang yung delete. Then are you sure you want to delete the data in this row? Yes. Then you will see na automatic po na delete ang data ni Pedro Diaz. So let's check sa computation sheet. 01, click 01. So dito po ay kailangan po natin ditong ma-delete. Yung petsa. Yan, pag na-delete mo na yung petsa, mawawala na yan dito. Tapos ito, delete na lang natin yan manually. Pero dito sa taas, automatic po, wala na po yan dito. Wala na po data dito. So, ganun po kaganda ang system na ito. So, balik tayo sa list of borrowers. Tapos na natin dito i-explain. So, dito pala sa list of borrowers, makikita mo rin pala yung balance. For example, gusto mo lang i-check kung ilan yung utang ni Pedro, kung ilan pa ang balance niya dito, automatic makikita mo lahat ng balance ng bawat isa. At sa pinakaibaba is makikita mo ang total outstanding balance. Lahat, ilan ang balance ng umutang ng lahat ng may utang sa iyo, tapos
yung ilan yung na-release mo na capital. So, makikita mo din dito yan sa ibaba. Then, after that, back to dashboard. Kapag tapos na tayo doon, sige, lagyan lang pala natin ng data, ibalik natin data para makita